Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ating i-analyze itong kontrobersyal na naging laban between Grandmaster Christopher Yu and Super Grandmaster Fabiano Caruana sa katatapos lang na round number 5 nitong nakaraan lang no ng ongoing US Chess Championship. Di umano, after round number 5, na-expelled itong si Grandmaster Christopher Yu. Ano? Ano ang nangyari? At nawala na po yung game sa chess.com, sa Lichess wala din. At sa iba't iba pa, buti meron akong nakuha ng nag-download ng PGN. Yun nga lang po, wala tayong clock na makikita ngayon ha. Kasi totally, nung nawala si Christopher Yu, in-expelled, tinanggal din yung games niya eh. Kaya wala yung clock dito. Pero anyway, long game naman po ito. Alamin na lang natin, ano ba ang nangyari sa game at talagang bumuhos ang galit ni Yu. Nanuntok sa likod di umano ng photographer doon. O alamin natin. Ang ginawa ni Yu nag-knight F3, C5 si Fabi, C4. Ayun, symmetrical English, B6. Medyo kakaibang sequence. Kasi usually dito, di ba, knight F6, E6, knight C6. Pero nag-B6 muna. Knight C3, bishop B7, at nag-E4. Nag-E6, ayun. At talagang kinakapture po yan, ano? Kasi pag hindi kinapture, mag-D5 yan, mang-iipit, mababad yung bishop sa B7, kaya kinakapture po yan. At knight F6, nauwi na sa hedgehog, English symmetrical, at nag-bishop D3, knight C6, capture. Grabe, interesting si Fabi, oh. Pawn ang pinang-capture. At nag-E5. Ayun, ito pong E5 ang nagpawala sa bookline. Dahil ayon sa old line, castling lang ang tira dito. O, balik tayo dito sa E5, knight D7, bishop F4, depensa, at nag-queen C7, queen E2, depensa, castle queenside, bishop G3. Ayan, para hindi na matirahan ng F6. Baka mamaya matirahan ng F6 yung bishop ay hanging. So umatras para may depensa na, useless ng F6, kakapturin lang, magkakaroon ng atake sa queen. At nag-H5, ayun, para may H4 na paparating. Bishop H4 binarahan with threat. Knight takes E5. Ayun lang, kumarga dito si Fabi. Parang pinartidahan niya dito si Yu. Nagpa-quality down dahil sa isang pawn ha. Capture and then takes muna, takes. Ha? Talaga? Lamang ang puti. Nag-castle. Lamang ang puti, oh. Hindi kaya nainis dito si Yu dahil kahit evaluation bar, computer, lamang siya eh. Queen C7. Bakit hindi pa niya kinapture ano? Hindi ba pwedeng capturein na para talagang siguradong pa-endgame na? Grabe ginawa dito ni Fabi, no? Ganun ba talaga siya kalalim mag-assess ng endgame at ang lakas ng loob niya na magpa-quality? O, Queen C7, and then King B1, Bishop E7, Rook HE1, G6, G3, and King B8. Grabe, tinan nyo evaluation bar, pataas ng pataas. Queen E3, Bishop A6, threat ang pawn, B3, and nag-Bishop C8. Di ba parang opening pa lang, losing na si Fabi. F4, H4, Queen E5, pinuwersa na, nag-F6. Ayaw talaga, yun lang. Ba't kasi ayaw? Ba't ayaw kainin? Sa akin, kakainin ko na yan. Quality up eh. O, saka ko nalang pag-iisipan, di ba? Kahit pa paano sa ganang akin lang naman. Pero sa computer engine, gusto na rin kainin eh. Pero, balik tayo sa ginawa ni Yu, umatras. Takes. Ayan, kinapture para magkaroon po ng tempo control sa H-file. Nag-E5, sacrifice pero para makalabas yung bishop. Takes, Rook H1. Ayan, naniniguro na dito si Yu, ano? Kasi baka mamaya, pag capture niya dito, pag kinapture kasi yan, Bishop F5 check, halimbawa, pag King B2, may Rook H2 check no? King A1, takes. Ito yung kinakatakutan niya. Baka yung mga ganyang tulis ng bishop, ano? Tapos sa atras, Rook E3 para depensahan and Rook H2. Yan, medyo complicated ito. Pero grabe naman yun. Parang napakalalim ng ginawang approach dito ni Fabi.
Oh, di ba? Pero ginawa ni Yu, Rook H1. Kasi nakikita niya na yung baba ng tore magbibigay ng komplikasyon. Bishop C5, Queen G5, yun lang. Sama ng tira na yan. Tingnan nyo yung evaluation bar. Oh. Masama ang tira na yan. Dapat daw po ay Queen E2. Atras lang. Okay, Queen E2. Pag chumek, may Knight E4. Mga ganun ba? Grabe, no? Grabe kapangyarihan ng bishop pair pala talaga. Powerful talaga. Dalawang matulis. Takes. Queen D6. Ayun, no? Mga sundot-sundot lang naman si Pabi, eh. O, nag-G4? Bakit? Para pigilan to. Paano kung chumek? Parang check na. Aray ko, sakit. Tusok. Rook C1, obligadong dumipensa. And nag-A5. Malalim talaga si Pabi. Malalim, ano? Yung queen, no? Parang di makaporma. Tapos, sugsuwang ang tore at knight. Aray na ko, lamang bigla si Pabi. A4. Para kahit papano, magkaroon man ng mga check-check dyan. Extra square. Queen E4. To threat the G4. Okay, di pwedeng capturein. Queen F6. King C7. G5. Yun lang. Malala yung G5, no? At dito po mga kamatsas, grabe. Simpleng tira pero accurate ang tira ni Pabi. Tiradang computer talaga. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen D3. Simpleng tiro. Ang idea ay check tapos kakainin yung or kakapturein yung knight. Bakit? Sugswang na ba? Grabe, sama pala ng G5 na yun. Check. Ganon. Check. May tago dun sa A6. Parang luminsad ang buto ng queen, no? Kasi paano niya wala yatang solution. B4 na lang. O kinapture. Good move. Queen E8. Threat ang bishop. Capture ulit. Check dito. King B7. Kasi masarap sana mag Bishop E6 eh. Para may mga pamatsas threat na kaso may sundot ng Queen A8 eh. King B7, Queen E7, check King B8, check King A8 and ayun kinapture yung pawn. Bishop E6. Yan na po ang masakit. May threatening Queen A2, matsas. Rook C2. Queen A2, check. King C1, Bishop E3, checking D1, Bishop G4, grabe. Tusok-tusok. At dito po, nag-resign si Yu. Kasi kung magda-Knight E2 harang, may Queen A1 check. Matchas talaga, grabe ka pagkamatchas. Saklap ng pagkamatchas, oh. Talagang pigang-piga, pisang-pisa. At kung tore naman, may matchas dito. Saklap, grabe mga kamatsas, ang tindi. At kung dito naman pupunta, Queen A1 pa rin. Matchas naman sa ilalim. Grabe. Pero yung opening talaga, mga kamatsas, klaro talaga yon, grabe. Pa-quality down kagad, pero lamang ang puti lamang si Yu. Yun siguro yung parang pinanghinayangan ni Yu, no? Na alam niya sa opening pa lang, klaro. Parang hindi niya maipaliwanag na bakit binigyan mo ko ng quality up ng ganun-ganun lang. Parang naging maliit siguro tingin ni Yu sa kanyang sarili na quality up, lamang ka sa evaluation bar, hindi mo na convert. Ang isa po sa nakita kong error doon, hindi niya kasi kinakain yung queen eh. Dapat kung nawala yung queen, baka siguro males yung mga complications eh. Worst comes worst, tingin ko naman may puho ng tabla ang magagawa ng puti doon. Wala na reyna eh. Kaso, nanatiling nandiyan ang reyna, nakagulo tuloy. Hanip si Pabi. Parang nang asar sa opening eh, no? Kaya, halos mabasag-basag ang loob niyo at nanuntok po ng photographer sa likod, sinuntok. Di umano sa akin pong nabasang news sa chess.com. Kaya pala nawala 11 na lang sila. Lahat ng points po, nabawasan din. Nawala yung points kay Caruana, nabawasan sila ng points. 11 na lang po sila. Grabe. Hindi pinalusot po ng organizer doon.
Kasi under the FIDE conduct hindi talaga marapat na ganun ang ipakita. Lalo na nasa professional chess. Ano pong masasabi nyo mga kamatsas? Alam ko marami po kayong saloobin at inyong mga isipin. Share nyo lang sa comment section below. Usap lang tayo ha, wag mag-aaway mga kamatsas. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.